Bago po tayo pumunta sa ating analysis video, meron lang tayo papanoorin na video clip and maganda bigyan natin ng reaction. So ito po yung live video nung game ni Super GM Wesley kay Super Grandmaster Bogdan. Ayan, so play natin, sabay po natin panoorin. The draw, which is maybe useful to Bogdan. So But you ayan, don't titira get po to si play f3 Bogdan. f2, so I don't know if he'll be very attracted Pagkatira to niya, the idea. ang tabayanan nyo po Still yung fine? gagawin. Yeah, it's still okay, but after king d5, you have to play. I don't know how fine this is. King is heading to c6. That's a Very scary. scary. Yeah. Absolutely, because the mating nets play And the themselves. rook is never coming to c3 to give checks Yeah, knight d4 anymore. was not great. It's It's still, still. So ayun po, nakita nyo po ba, after niyan tumira, last 48 seconds siya, bigla siyang tatayo. Ano? So si Wesley dito, grabe ang focus. Siyempre, last 40 seconds talagang kailangan mo na mag-focus dito eh. Pero si Bogdan po, kakaiba. Biglang natayo. So ayan, tumira si Wesley. Panoorin po natin ulit with the video sounds. c3 there is the only move that doesn't lose. That's not easy with no time on your clock. That's for sure. 94 is kind of he's wrong-footed himself. Yeah, he should. He needs. King safety is such an important concept, even in endgames. Yeah. Wow. He just needs this king on c7 so that he doesn't have to think about those problems anymore. So king d5 on And the king board. d5 played by Wesley. And 20 seconds. Honestly, looking at my screen, I Yeah, think no. Wesley is favored now, despite it being 0.2. and also 10 seconds. 9, ticking down. Has Bogdan never fly? Ayan po, tumira siya with 3 seconds remaining. Ngayon, bumalik sa 33 seconds yung oras niya. Pansinin niyo po ang gagawin. Tatayo na naman, no? So, sa akin po, actually, ngayon lang po ako nakakita ng player na ganito. 33 seconds ka na lang, tayo ka pa ng tayo, no? So, kung player ko yan sa Ateneo, ako po ang head coach, talagang sabon na sandamakmak na pagsasabon ang aabutin mo sa akin. So, ngayon lang po ako nakita ng ganyang player. Usually, pagka panic time, talagang extra focus na. Itong si Bogdan na ito, parang tayo pa ng tayo pagka panic time. So, comment nyo po down sa ating comment section, ano sa tingin nyo yung style ni Bogdan? Okay ba yan as a player o talagang nanggugulo, nandidistract lang? Comment po down below. Good day everyone, welcome back to my YouTube channel. Ngayon po patuloy tayo sa pag-aaral ng mga games ni Super Grandmaster Wesley So sa Super Chess Classic Grand Chess Tour. Dito po white si Wesley, ang kalaban niya ay si Super GM Deac Bogdan Daniel. So dito ang round number 4 and pupunta tayo kaagad sa endgame. So dito white to play, ang ginawa ni Wesley is Rook H8 check. So pa King A7, H5. Ayan, so nagpipilit si Wesley kasi meron siyang outside pass pawn and yung king niya mas active. Itong king dito, very passive, kaya merong slight advantage ang white. So dito nag-rook F4, check. Check ulit. So konting balikan lang muna para dumagdag ang oras. And then ngayon ng king D3 and rook H4. So ang ginawa, pinalayo muna ang king ni Wesley, saka tinutukan ang pawn. So nag H6, rook H3 check, and ito po, makikita nyo biglang tumaas ang engine evaluation. So lamang na si Wesley dito kung makikita niya yung good move, which is king D2. So kailangan kasi yung king, i-atras lang para depensado yung pag-advance ng pawn. So pagka ng F4, H7 lang, F3 palaging merong king E3 stopping the pawn and merong pass pawn si Wesley, kaya po lamang sa engine. So dito, ang ginawa is king C4. So lumayo siya sa pass pawn. No, ngayon pagka F4, ang hirap pigilan nitong pass pawn na ito. So dito napaisip si West and then nag-rook E8. Knight C5, rook E5. Ayan, ang idea is rook F5 para to stop the pass pawn. So
So, nag-F3, Rook F5, Knight E4, King D5, Knight F2, King C6, and ito na naman, isa na namang critical position, only move para makatabla ang black, Knight G4. So ito, grabe, yung mga engine analysis. Ipapakita ko lang ang linya ng engine. Pagka King C7, take note, hindi pwedeng kainin kasi merong Rook F4, checkmate. Sa A4, wala pong pipigil. Ang tira ng engine is Knight E3, threatening the Rook. Wala ka ng Rook F4 kasi merong check nung Knight. So ang gagawin dito, Knight D6, ipapakain lang yung Rook. Pag kinain, check, check, and then B6, B7, unstoppable po. Pag gumanon, kakainin lang. B7, B8, hindi mapigilan. Yung Rook misplaced sa gilid. So ang pantabla, hindi kakainin ng Rook, dapat ang kainin ay yung pawn. Dito po mauuwi sa draw, sabi ng engine. So ibalik natin. Pagka Knight F2, King C6, Knight D3 ang ginawa. So dito lamang na si Wesley. Pagka King C7, F2, ang key move hindi nakita, sayang. Knight D6 ang tira. Ganun ulit ang idea. Check, kain. Papakita ko lang ang engine evaluation. Check, check, check. And then ang key move is Knight E7. So, syempre madali pong makita pagka may engine pero ang lalim po. Pagka Knight E7 kasi ang threat niyan, Rook F8, Knight C6, or Knight C8. So, ang lakas po ng threat. No? Check. Pwede dito matihin or dito ang pang checkmate. So yan po, mahirap pigilan. Halimbawa, mag Rook H8, ang tira is B6. Tama. B6, B7, matchas. Ayan. So ibalik natin. Ginawa ni Wesley Knight D8. Sayang, panalo pa rin kaso mas humirap ang kailangan hanapin. So nag-Knight B4, kinain, kain, and then Rook D2. So yung Knight po hindi makagalaw. Ayan, so Chumek, King C8, Rook H5, check, Knight E6. So threatening, checkmate dito, no? So pakita ko lang ang threat, check, checkmate. So only move po is Rook H8. And dito may malalim na idea yung black para makatabla. Pagka nag King C7, ang ititira ng black Rook H6, atake sa Knight. Pagka Knight D8, Knight A6, ang lalim nitong engine move. Pag kinain, lalabas ang King, makakain ng pawn. Rook Knight versus Rook, book draw po ang kakalabasan. So dito, bumalik si Wesley with Knight D8, Rook H5, and na-force ng mag Knight C6 papunta sa Rook and Pawn endgame. So kain, kain, B5, C7, and then ang ginawa is King A7. So dito, Rook D8, Rook H7, and makikita natin yung engine evaluation, talagang panalo na si Wesley. Kaso ang hirap po nung idea na kailangan mahanap. So ang idea is Rook D5. Ayan, aatakihin ng pawn. Pagka King B6, Rook D6 check. Actually, papakita ko na lang po yung moves. Hindi ko na masyado i-explain kasi ang lalim talaga. So King C5, Rook D7. Pagka Rook H8, Rook D8, and then pagka Rook H7, King B8. Yan po ang key concept. Rook D5, D6, D7, and then D8. So, tigwo one move lang para ang kakalabasan is kain-kain. Pagka B4, yung rook mo makakapunta sa B8. Ito po ang key position. Kailangan ang rook nandito para pagbaba ng king, may daanan. Yun po ang daanan
na importante. So makikita nyo, sasakto po dito and may stop ang passed pawn. So ibalik natin, ang hirap kasi nung rook d5 na idea. Ang ginawa ni Wesley is rook e8. And makikita nyo po yung slight difference nung kakalabasan. So pagka king b6, check, king c5, king d8, pagka capture b4, kailangan yung rook ay nandun sa b8 square. Kasi pagka rook b6 ni Wesley dito, king c4, wala yung super idea na pupunta sa gilid. Ayan. So pag dito ka pumunta, hindi kasi makakahabol yung king. Ngayon, pag dito ka na pumunta, delayed ka na ng one move. Hindi mo na aabutan yung passed pawn. Ayan. So mag-queen, mauwi sa tabla. So unfortunately, hindi po nakita ni Wesley yung ganyang idea na talaga naman ang lalim. Halos imposible po makita yung ganun. So king b7 si Wesley, b3, and pa king a6, king b4. Hindi po makahabol yung king sa pawn. So kinain na lang ni Wesley, nauwi pa sa tabla. Talaga malalim po ito. Siguro baka si Magnus Carlsen lang ang makakita ng ganitong ideyang malay stockfish. O ibabalik natin, ang tira is rook d5. Tapos, iangat mo isang square lang. Iangat mo isang square lang ulit. Ngayon, pagka-check, iangat mo pa ng isang square and then pagka rook h7, king b8, capture, b4, rook b8. Paano mo makikita yon, ano? So ayan po ang game ni Wesley. Unfortunately, nauwi na naman sa tabla. So currently, nasa gitna lang si Wesley. All 4 rounds, 4 na draw. And yan po ang ating game for the day. Hopefully na-enjoy nyo po yung ating analysis. Kung na-enjoy nyo po, please like this video and subscribe to my YouTube channel. See you again next video.